Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ito po ang programang Global na Tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya po sa isa na namang episode ng ating programa. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope you're all doing fine. At tumatahak na sa inyong mga destinasyon. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa loob ng bansa o kayo man ay nasa labas ng bansa. Ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas World Service at ang programang ito ay masusubaybayan po ninyo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming, i-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Sa inyo pong smartphone, kung gamit po nyo yung smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play, and ang gamit nyo naman po ay iPhone, ay punta po kayo sa App Store. At dun sa mga browser po na yan, type nyo lamang Evox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox, and then PBS Receiver. At kapag nakita nyo na po yan, i-download nyo po. Pag na-download nyo at na-install, i-tap nyo lamang po ang icon na yan at makikita nyo na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa na po sa makikita nyo sa display na yan, tile icon, ay ang Radyo Pilipinas World Service. Tap nyo lamang po doon at masusubaybayan nyo na ang mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So please, like, share, and subscribe sa ating pong mga social media platforms. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa edisyong ito ng ating Global na Tayo, sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, and of course sa ating Wirecast, si Hero, at sa ating pong live audio streaming, of course, si Leo, and of course ang ating magpartner, ang ating magduo sa production side, kasama naman natin si Jerome Toledo and si Miss Stephanie Toledo. Miss Stephanie Vicente. Ayan, okay, sige. So, sorry po, tao lang, nagkakamali din. Okay, sige, ayan, alright. Okay, pero ngayong araw na ito, medyo maganda na naman ang aming ihahatid sa inyo, ating talakayan. Ito po ay may kinalaman sa NCAP. Ayan, doon sa mga nakikinig sa atin abroad, maging mga nakikinig sa atin dito sa loob ng ating bansa. NCAP, ano bang ibig sabihin ng NCAP? Yung po yung tinatawag na Non-Contact Apprehension o No Contact Apprehension Policy na ipapatupad po sa kahabaan ng particular ng EDSA at iba pa mga pangunahing lansangan. Ito po ay bilang paghahanda para sa tinatawag na EDSA Rebuild. Pag sinabi po natin EDSA Rebuild, yan po yung mga pagbabago, improvements nito pong kahabaan ng EDSA na makakaapekto sa maraming mga kababayan nating commuters, maging mga motorista. Ito rin pong NCAP ay isasagawa hindi lamang dito sa bahagi ng EDSA, kundi sa mga pangunahing lansangan. Halimbawa, napakarami po niya, pero to give you an example, bukod po sa EDSA, ang NCAP ay ipatutupad din sa Commonwealth. Dito, for one example, malaking kalsada rin po yan dito. Yung Commonwealth, ano po? And of course, itong sa Rojas Boulevard, patutupad din yan. Marcos Highway, patutupad din yan. Ano po, at iba't iba pang mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila bilang paghahanda po as early as now, bilang paghahanda para sa tinatawag ulitin ko sa EDSA Rebuild. Okay? Dahil mahaba-habang panahon po ang gugugulin sa pagre-rebuild o pag-refurbish, pagsasaayos ng ating EDSA. Ano po? Itong main highway natin dito. Alright? Sabi po kasi ng ating mga otoridad, lalo na ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Transportation o DOTR, para isang bagsakang repair, isang bagsakang improvements ang isasagawa. Kaya't medyo matagal-tagal itong planong pagsasaayos o tinatawag na EDSA Rebuild. Ano nga ba itong NCAP? Di ba? Na mismo ng MMDA po ang magpapatupad.
Pero bukod po kasi sa NCAP, meron pong mga iba-ibang mga suwestyon, meron mga iba-ibang mga pamamaraan na nakikita ang ating mga otoridad kasama ang MMDA para maipatupad ito. Kasama na po doon. Of course, meron na tayong existing na tinatawag na coding, number coding, 'di ba? Yung number coding na pinatutupad na. Pero meron din pong mga ilang pang mga suwestyon na nakikita tulad po nung odd even. Yung odd even scheme, kung ang plaka mo ay nagtatapos sa odd number or 1, 3, 5, tama, 7, and 9. Yan po yung mga odd number. Pag sinabing even number, yan po yung 2, 4, 6, 8. At kung kung odd number yung ending ng plaka mo, there are specific days kung saan hindi ka pwedeng bumiyahe dyan sa kahabaan ng EDSA. At that will be implemented, I think, 24 hours per day. So, para makakuha tayo ng mas karagdagang impormasyon, mas konkretong impormasyon at paliwanag tungkol dito po sa mga pinaplano, mga implementasyon na ito para po sa may kaugnayan sa EDSA Rebuild at dito sa NCAP at iba pa mga polisiya ngayon na isasagawa ng MMDA para po maibisan ng traffic. Kasi tinitingnan po dito yung magiging mabigat na daloy ng trapiko. Kasi meron na rin pong bukod sa NCAP, bukod po sa odd even scheme, bukod po sa coding, hinahanda na rin po ng MMDA yung mga alternative routes o yung mga alternatibong daan o yung tinatawag na mabuhay lanes. Alright? So alamin po natin, nasa linya na po natin ng ating komunikasyon sa araw na ito, ang ating pong Chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, walang iba kundi si Attorney Romando Don Artes. Chairman Artes, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray, at sa inyong tagapakinig. Maraming salamat po, Chairman Artes, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa this Thursday morning. Chairman Artes, siguro sa putong ito, for confirmation lamang po, ano po ba ang masasabi nating plano ng MMDA para maipatupad na traffic scheme dito po sa kahabaan ng EDSA in relation to the EDSA rebuild? Opo, unang-una po, kailangan po talaga na gawain na itong EDSA. Panahon pa po ni Presidente Ramos, may plano na yan, fully funded, pero may apprehension po sila na yun nga po, magkukos ng traffic, so hindi na po na ituloy. Ngayon po, nag-decide po ang pamahalaan na ituloy na po siya dahil sunod-sunod na po yung pagkakasira niya. Ang nangyayari po, patsi-patsi tayo ng trabaho na hindi po permanenteng solusyon. Kumbaga band-aid solution po yan. Kami po sa MMDA ay naatasan na gumawa po ng pamamaraan para mapatigil po yung epekto nito sa traffic. Dahil alam naman po natin na may masiraan nga lang po isang sasakyan dyan nagkukos ng traffic. Ito pong rebuild ng EDSA, magsasara po ng isa't kalahating lane. So, imagine niyo po yung cost ng, magiging cost ng traffic yan. Pero, yun nga po, may mga mitigating measures naman po. Una na po dyan, ipoprotect po natin yung bus carousel lane para po yung ating po mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga pribadong sasakyan na bigyan ng alternatibo. Una na po dyan yung dadagdagan po ni Secretary Beans Dizon ng 100 buses ang carousel para po ma-accommodate yung pong mga gustong bus na lang instead. Ganun din po, i-increase din po yung MRT3. Tapos po, may ililibre po ang Skyway. Kausap naman po ni Secretary Vincent San Miguel para doon sa Skyway Stage 3. At recently po, nagpahayag po si Mr. Manny Pangilinan ng kanya rin pong willingness na paggamit ng libre. Yun pong connector road ng SLEX at
NLEX. So, malaking bagay po yan na alternatibong daan na yung pong mababawas dito sa EDSA due sa ad-even scheme ay may madaanan Yes. na mas, kung titingnan mo, mas mabilis at efficient na kalsada. Ang nagiging concern lang naman po kasi dyan sa mga skyways na yan, ay medyo mahal po yung bayad. Yes, oo. So kung libre po siya habang nire-rebuild ng EDSA, ay tingin ko po magiging magandang alternatibo yan at makakompensate yung mga apektuhan po ng ad-even scheme sa EDSA. Alright. Bukod po dito sa mga nabanggit ninyo, Chairman Artes, no, na mga hakbang, yung mga mitigating measures na nabanggit po ninyo, ang siyempre ang may hindi po na pag-uusapan ngayon itong coding scheme at maging itong ad-even scheme. Can you tell us more about this, lalo na itong ad-even scheme? Opo, sa EDSA po ang mag-govern na kung sakaling ituloy na po yung rebuild ng EDSA ay ad-even scheme lamang. So, ibig sabihin po niyan, yung mga odd numbers ay bawal po ng MWF at yung pong even numbers ay bawal po ng TPHS. Pero sa lahat po ng kalsada outside of EDSA, ang mananatili pong coding scheme ay yung pong yung regular coding Yes, yung scheme po regular. natin, 1 and 2, bawal po sa Monday, etc. So, wala pong duplication. At even scheme, EDSA, sa labas po yung regular number coding scheme. So, yan naman po ay ipatutupad dry run muna, 1 Alright. month. Titingnan po natin yung efficiency. Wala pong huhulihin at wala pong titikitan. Gusto lang po namin, nananawagan po kami ng kooperasyon para po makita namin yung datos at ma-adjust namin yun pong mga policies, yung aming pong strategy para po naman wag maging parking lot ng EDSA during Yes. the rebuild ng EDSA. Imagine niyo po, ang latest count namin, 400,000 plus vehicles. Meron na po, over na po yan doon sa capacity na 260,000. Wow. Tapos po, mababawasan pa ng isang kalahating lane. So, talaga pong mababawasan lalo yung carrying capacity na EDSA. At kung hindi po tayo magbabawas ng sasakyan na gumagamit nito, talaga pong magkakaroon tayo ng tinatawag natin noong araw na Carmageddon. Yes, oo. At yun ang iniiwasan po ng DOTR at ng MMDA na mangyari. Opo, yan po yung ano. Kaya nga po, unang-una, naglabas na po tayo ng listahan ng alternate routes kung saan pwedeng dumaan yung ating mga kababayan. Yan po yung ad-even scheme para po mabawasan yung sasakyan. Pero again, hindi naman po namin as if inalis lang sa EDSA. Inilipat po natin to sa mga karsada naman na ganun din po, mas mabilis pa nga po siguro at mas efficient. Like yung NLEX, SLEX connector road. Imagine niyo kung galing po kayo ng south, hindi na po kailangan dumaan ng EDSA. Dire-diretso na po kayo through the connector road na, again, ililibre po ng DOTR. Wow, okay. Para po walang additional cost sa ating mga kababayan. Naku, napakagandang pag-engganyo niyan, Chairman, sa mga private, sa mga motorista natin. Opo, kasi may datos naman po kami noong binuksan po yung Skyway Stage 3 at nilibre po ni Mr. Ramon ang ng 3 months na bukas siya. Lumuwag po ang daloy ng takbo ng traffic sa EDSA. Pero nang simula po nung naniningil na, medyo bumagal. Bumalik na naman. Bumalik na naman po sa EDSA. Dahil nga po medyo may kamahalan din po yung paggamit. Pero this time, dahil nga po libre naman, kami po ay umaasa na yung pong maapektuhan ng ad-even scheme sa EDSA ay mapapalipat po dito po sa mga skyways po natin at connector roads. Alright. So, so maliwanag dito, Chairman, na
parang trial period pa lang isasagawa nyo, wala pang magkakaroon ng tiketa ng hulihan. Ano po? Dito sa Opo, Odd for Even 1 Scheme. month wala pong huhulihin po. Oh. Kailan po nag-start to, Chairman? Start po natin yung dry run ng June 16 po. June 16. Ito pong June 16 na ito. So, alright. Pero Opo. pero yung NCAP po, puntahan ko naman yung NCAP, yung pinag-uusapan din ngayon, yung Non-Contact Apprehension Policy. Kamusta po ang implementation nito ngayon matapos ang ilang araw na initial implementation nito? Well, sa amin pong palagay ay except ano naman po siya, effective insofar as instilling discipline is concerned. Mhm. Nakita po natin, lalo-lalo na sa Commonwealth, maayos po yung pila ng mga sasakyan. Wala nagsisingitan. Mhm. Bumababa na rin po yung bilang ng na-apprehend. Mhm. Dahil po, siguro, dahil nga po, conscious na yung mga ating mga kababayan na kahit walang nakikitang enforcer, ay sumusunod po sa batas trapiko dahil Mhm. alam nila na pwede silang mahuli through CCTV camera. Yun. In that aspect, I can say po na successful naman po yung implementation na NCAP. Siyempre po, may mga birth pains po yan, may mga concern na lahat naman po ay ina-address po natin. Mhm. Pero as we speak, Chairman, Ay utos na ating Pangulo. opo. Apo. As we speak, Chairman, may datos na po ba kayo kung ilan na po yung na-issuehan ng Well, violation? nung first 2 days po, 1,100, nung second day, 695 na lamang. Mhm. Yan po ay malayo doon po sa previous Monday na May 19. Ang naitala po namin ay 3,900. Although yan po ay pina-issue ng ticket dahil hindi pa po lifted yung TRO. Mhm. Pero nung nagsimula po kami, 1,100, bumaba po ng 695. And sana po magpatuloy po Mhm. na bumaba. Mhm. Ito pong mga bilang ng mga nagbabiolate po. Alright. Napuntahan ko muna ito, Chairman Artes, itong mga alam niyo palagi ko nakarating na po sa inyo ito itong mga ilang mga issues na nire-raise nila sa pagpapatupad nitong NCAP, itong Non-Contact Apprehension Policy natin. Ito raw po ay sinasabi nila na lalo pang magkakos ng confusion o magkakos ng Hello, Chairman. Okay, nagbabalik tayo kay Chairman. Alright. Chairman, puntahan ko lang yung ilang mga feedback na nakukuha. Palagay ko nakarating na rin po sa inyo ito, Itong unahin ko muna itong sa NCAP. Ito po kasi daw pong NCAP para sa ilang nating mga sektor dito sa ating society dito sa Pilipinas negative ang tingin nila. Medyo technology wise hindi pa raw tayo ready. Baka daw po yung pag-i-issue ng citation ticket matagal, halimbawa baka 1 linggo pa bago matanggap nung supposed to be nag-violate ng traffic violation. Any comments on this, Chairman? Well, una-una po, naka-ready naman po tayo. Even before naman po ng TRO ay meron na po tayong NCAP, ilang taon na. So, nire-implement lang po natin. At yung pong concerns regarding matagal na notice, yan po ay may kasunduan po tayo sa PhilPost. Between 5 to 7 days ay maipadala po yung pong notice of violation. Pero meron din po tayong ginagawang programa ngayon na makaka-receive po yung ating mga kababayan ng notice through text. Within an hour after po ma-issuehan ng ticket to confirm yung violation. Ganon din po, meron po tayong app na i-relaunch yung May Huli Ka Ba. It's just that ina-update po natin siya dahil sa ngayon po, yung pong kaya po natin pinatigil, dahil kahit sino po, kahit hindi registered owner ng vehicle, mag-type ka lang ng random plate number, lalabas po kung may huli or wala. So, yan po ay ina-address natin dahil posible pong violation yan ng Data Privacy Act. Yes, oo. Ako, ginagamit ko po madalas yan.
Chairman, yang may huli ka ba sa ng MMDA just to check kasi kung minsan ako na driver hindi ko na malayan meron na pala akong violation, no? Apo. Kaya napakagandang ano po niya, napakagandang app niyan, Chairman. At least maagapan kung ano yung mga dapat na ikang isettle na Apo, violation, ano. at ilo-launch po natin yan in a day or two. Kausap ko naman na po ang LTO, Mhm. ang isang telecoms company na magpo-provide ng text messaging. Kasi po ang problem ko lang dyan or ang concern ko ay magamit sa scam Yes, oo. yung pong text message. So, ang amin pong gagawin, ang lalabas po sa text ay yung pangalan po ng MMDA, Mhm. wala pong number, Mhm. wala pong link na ipapadala, Mhm. lalong-lalo na po yung sa pagbabayad. Yung mga ganun pong safety measures, ini-ensure lamang po natin na in place para nga po wag magamit sa scam yung pong text messaging notice po ng violation. Ito pa yung isa, Chairman na Artes. Ako natatawa pag naririnig ko tong isyong ito, hindi ko mapigilang matawa. Pero kinakailangan kong itanong for the sake of discussion. Ano? Ito raw pong NCAP is a money making scheme. Ano po reaction niyo dito? hindi po applicable sa amin yan unang-una dahil kami po ay tagapamahalaan. Hindi naman po kami business oriented. Pangalawa, wala po kaming third-party service provider. Yun. Meaning, sarili po namin itong system na ito. Wala po kaming hinahatian sa penalties. Wala po kaming provider na kailangang bawiin yung kanilang investment at kailangan pong kumita. So, sa amin po, hindi po measure ng success yung pong dami ng huli. Wala po kaming hinahabol na quota na dami ng huli. In fact, kami po ay mas magiging masaya kung araw-araw wala po kaming nahuhuli na nagbabiolate. O yun. I have to ask that question bagamat minsan pag narinig ko natatawa ako, no, kasi alam ko yung sistema niyo diyan sa MMDA, wala nga kayong third party ano sa pagpapatupad nito. Wala po, sarili po natin yan at yung ating pong sistema at yung mga equipment ay ginastosan na po ng gobyerno yan through taxpayers money na hindi na po naman namin kailangan bawiin. Yes. Oo. Hindi na namin po kailangan pagtubuan, meaning siyempre po sa ordinary business may investment ka, dapat may profit. Wala po yan sa amin. Hindi po yan Okay. ang major factor kung bakit kayo nag-e-income. Alright. Chairman Artes, balikan ko lang po itong ad-even scheme sa EDSA. May isa po kasing party list solon, mambabatas sa Kongreso na hinikayat ang DOTR na i-exempt ang mga senior citizen mula sa ad-even scheme. And I think gano'n na rin, hiniling na rin ito sa inyo sa MMDA na ma-exempt yung mga senior citizens sa pagpapatupad ng ad-even scheme sa EDSA. Ano pong reaction nyo dito? Ito po ba doable? Magagawa po ba ito? Well, marami na pong sektor na nagre-reach out sa atin regarding po possible exemptions. May mga professionals, iba't ibang grupo. May request lang po ako na pag-aralan po muna natin dahil po kung kami po lahat po ng hihiling ng exemption ay amin pong pagbibigyan, hindi po natin makakapture yung data. Anyway, may 1 month naman po na dry run, hindi manghuhuli, hindi po mangtitiket. Gusto lang po namin na makita kasi bago po itong proyekto na ito. Yes, oo. Masyado po siyang massive. Alam po namin na malaki po ang epekto nito sa traffic. So, kailangan din po namin, although sinimulate po namin yan sa amin pong computer, sa aming application, na nako-compute po yan, nakikita yung epekto. Pero iba pa rin po kasi pagdating na actual. Yes, oo. So, sana po pagbigyan kami ng ating mga kababayan na makuha muna yung tamang datos during the dry run at
on the basis of that, doon po kami magde-decide ng mga adjustments na pwede po namin gawin, including po yung pagbibigay ng exemption sa senior citizen at sa iba pa pong sektor. Alright. Meron pang isa itong mga emergency vehicles daw po, exempted. Yes po, naman sa exempted NCAP. naman po sila. Mhm. It's just that, ang sinasabi ko lang po, medyo nagkamali po kasi yung article ng isang media outfit. Hindi po automatic dahil unang-una, hindi po namin dapat iprograma sa ating sistema na pag na-detect na may blinkers or may siren, ay dapat automatic na exempt sa lahat ng violation. Mali po yun kasi otherwise pati po yung mga private vehicles na nagkabit lang ng sirens at blinkers ay automatic na may exempt sa lahat po ng traffic laws. Ang amin pong sinasabi is that kung may emergency, ito pong mga even number coding ay exempted po ito. Okay. It's just that kailangan po namin to make sure na legitimate po yung emergency vehicle. At ganun din po naman, meron kasi mga instances na service lang ng punerarya, lalagyan ng blinker, pinipick up naman po noon, patay, walang emergency, ay inaabuso po. So, yun po yung iiwasan natin. Pangatlo, siyempre po, pinapaalalahanan ko rin naman po itong mga emergency vehicle natin, particularly mga drivers. Kung wala naman pong emergency, ay dapat po sumunod sila sa traffic rules. So, para po for safety ng lahat. Alright. Yun naman po yung ating dyan. Pero, again, exempted po sila. Hindi po sila matitikitan. Ganon din po yung mga nagpapadaan dahil merong emergency po sa likod nila, tumawid kahit stoplight na, hindi rin po yan titikitan. Reasonably naman po tayo. Yun, okay. Pero how can the traffic enforcers o doon sa nagmo-monitor, how can we be sure na yung ambulansya ay hindi ginamit sa maling paraan tulad po ng binabanggit ninyo, Chairman? Well, in general naman po, makikita naman po yan sa CCTV footage. Like, kunyari po, may nakasakay sa ibabaw na hindi na alam mo naman na hindi re-responde sa sunog kung hindi may pupuntahan lamang tapos nagbibit ng red light. Medyo naman yan, case-to-case basis po. Pero in general po, wala pong problema yan. Exempted po sila. Alright. Exempted po sila. Are yung po bang mga sasakyan ng mga government officials, for example, senators, congressmen, even, of course, siyempre, yung official vehicle ng presidente at ng vice president ng Korte Suprema, Chief Justice, are those also exempted? Yung official protocol plates po ay exempted, kasama po ang diplomatic corps dyan. At ganun din po yung sa media po, basta clearly marked media vehicle po will be exempted po. Okay, sige. So, come June, tama po ba, Chairman? June 16. Apo, magde-dry run lang dry po run na tayo. Apo, for 1 month or pwede po natin i-extend yan even beyond 1 month as needed po. Alright. Any more information o paunawa, Chairman Artes, sa ating mga sumusubaybay tungkol po dito sa NCAP at saka sa ADIDA? Kami po ay naghihingi ng na bigyan po kami ng pagkakataon na kami po ay nag-iisip ng pamamaraan unang-una para ma-address yung traffic. Alam naman po natin na walang silver bullet dyan. Lahat po ay ginagawan po natin ng paraan para po maibsan yung traffic. Hindi lamang po sa EDSA, kundi sa buong Kamaynilaan. Ang mass transport system po natin ay ating ini-improve dahil sa amin pong palagay, yan po yung talagang solusyon. Dahil kung meron pong magandang alternatibo ang ating mga kababayan na masasakyan, ay tingin ko po hindi na sila magdadala ng pribadong sasakyan at gagamit na lang ng pampublikong transportasyon. Ito naman po sa EDSA Rehab, sabi po ng DPWH, kailangan na siya.
as early as sa administrasyon po ni Presidente Ramos. Alright. Okay, sige. Maraming salamat po, Chairman Artes, sa oras na ibinigay po ninyo sa amin. Medyo naputol lang yung linya ng ating komunikasyon, pero at least nakuha na natin yung kabuang mensahe ng ating butihing chairman ng ating MMDA. So June 16 ang start ng dry run ng odd even scheme dito po sa EDSA bilang pagtugon dito sa pag-decongest ng trapiko na maaring madulot nito pong EDSA rebuild. At sa pamamagitan po ng panayam na yan sa ating chairman ng MMDA, ako po ay tuluyan na magpapaalam muna para sa isang edisyon pa ng programang Global na Tayo. Sa lahat po ng ating mga nakasama dito mula sa ating master control, sa ating Wirecast operator, and of course sa ating live audio streaming operator at sa ating production staff, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at hanggang sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.